isang inang traffic enforcer po ngayon ang kikilalanin natin. Ay nako, siya po ang solusyon sa buhol-buhol na traffic sa kalye. At siya rin po ang naging solusyon sa naging buhol-buhol na problema ng mga anak niya. Kaya nako, mabuti pa ay tawagin na po natin si Nanay Edna. At isa na naman po kadakilaan at sakripisyo ng isang ina ang hatid po ng HYY sa inyo dito po sa A Mother's Story. Tawagin na natin siya. Ali kayo! Hi, ako po si Poco. Magandang hapon. Nay, ako alam niyo po ba may sorpresa po kami sa inyo at ganoon din po yung dalawang anak ninyo. Ay, salamat. Dahil po sobrang hanga po sila sa pagiging dakilang ina ninyo sa kanila. Opo. Kaya naman po eto na. Ay, Buti pa, dali niyo kami doon sa inyo. Sige, sasakay na ako. Bilang isang single mom, paano po ninyo naitaguyod yung mga anak ninyo? Sa sweldo ko sa traffic, binuhay ko yung mga anak ko. 23 years na pala kayo sa Opo. servisyo nyo yan. Ano po ba yung mga inyong experience dyan na hindi nyo makakalimutan? Ayun, minsan nabundol din ako ng L300. Oh. Nagpahinga ako ng isang buwan. Sacrifice talaga yun, ano, para sa mga anak. Ano yung mga sakripisyo na ginawa ni Nanay Ed na talaga, na sinasabi niyo ito talaga the best na nanay talaga? Kaya po minsan kahit para sa kanya na lang po, binibigay niya pa po sa amin bilang tulong din sa mga apo po. Paano natanggap ni Nanay Ed na yung maaga mong, kasi maaga ka raw nagmahal, no? At nagbunga agad ng maaga at the age of 16 po. 16 noon. No? Umiyak po talaga siya. Talagang mali po talaga dahil maaga po. Dahil gusto rin niya ako makapagtapos talaga ng pag-aaral. Bilang isang anak na pinakita ko po sa kanya na nagtapos po talaga ako ng pag-aaral. Yun naman pala. Ganap na teacher na siya. At ngayon ay isa na siya? Isang ganap na teacher. Oo, isang ganap na teacher na talaga. Pero sa kabila naman po ng naging kalagayan ni Grace, bakit po sinusuportahan pa rin siya? Natural, kasi anak ko siya eh. Siya panganay ko. Inunawa ko siya na bilang panganay talagang mahal na mahal ko. Nakita mo naman yung apo ko, may sakit. Minsan tapos din ako, tinutulungan po talaga niya ako, anak, ganyan, papuntahin niya ako, o meron akong konting pera pa, ganyan, pwede kong pahiram sa'yo, binibigyan niya talaga. Mas Jolly, balita namin kapag may sakit si nanay, ikaw daw ang madalas na nag-aalaga sa kanya. Opo. True. Recently lang po, nagkasakit po yung mama ko. Kaya dahil po doon, kailangan ko po siyang alagaan. Na-stop po ako sa pag-aaral. Pero ngayon po, okay na po siya. Lahat ng mga sakripisyo mo sa amin bilang isang ina, susuklian ko yun lahat ng mga ginawa mong kabutihan sa amin. Salamat. Hindi ko pababayaan din yung mga apo mo. Mamahalin ka namin, ikaw mag-alala. Thank you, anak. Jolly! Pag nakatapos na ako, ayoko na siya magtrabaho kasi ako na isusuporta para sa kanya. Kasi ang dami na nang ginawa niya para sa akin. I love you, Ma. I love you. Oh, yan, sweet naman. Patuloy akong gagabay, papatnubay at susuporta sa inyo sa abot na makakaya ko habang malakas pa ako. At habang buhay, naturalmente na obligasyon ng isang ina, bigyan ng suporta ang mga anak. At dahil po sa inyong sipag at tiyaga, meron po kaming handog sa inyong HYY. Konting halaga lang naman po. 5,000 pesos kasi request po ito ng inyong anak dahil gusto raw kayong i-treat sa isang sosyal na restaurant at doon kayo magsalo-salo. 5,000 pesos! Salamat naman sa pagkakataon na pinalag kaming mapili. Maraming salamat din po sa inyo. Huwag po tayong bibitaw sa Diyos, no? Yan, importante po yan dahil tayo kasi pag nagkakaproblema tayo, lagi natin nakakalimutan yung magagandang nabibigay niya, hindi ba? Kaya dapat magpasalamat tayo, kahit halimbawa man hindi tayo masyadong pinalad sa buhay, importante masaya tayo nagsasama, wala nagkakasakit, at buo ang pamilya. Yun po ang masasabi. Be happy.